Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si June and welcome sa panibagong episode ng ating vlog. Meron po tayong breaking news at kailangan po nating maihatid ito sa inyo agad-agad dahil nga breaking news ito. Talagang hindi po tatantanan nila ang mga Duterte hanggang hindi nila ma-eliminate ito, lalong-lalo na sa 2028 election. Mayroon pong isiniwalat na malaking o malawakang plano itong bangag na gobyerno laban sa mga Duterte. Ito po'y isiniwalat ni Senator Amy. Si BP Sara daw po ay aarestuhin. Kagaya nung ginawa po kay Tatay Digong. Gamit po ang ICC, ang pakikipagsabwatan nila sa ICC, at ang ICC maglalabas ng warrant of arrest. May gagamitin pa kunyari na Interpol para arestuhin si BP Sara at may padala na rin sa dahig, no? Take note, inimpeach na nila pero parang nagbago na yata ang isip. Aarestuhin na lang agad, no? Para mabilisan. Yung impeachment matagal pa no? Yan po ang pagsisiwalat ni Senator Amy. Ito po, ipapakita ko sa inyo yung report. Panoorin po ninyo. At mahirap hindian ang sinasabi sa video yan na may isang malawakang plano na may kinalaman sa politika at sa 2028. Ayun! Yun. Hello. Po. Ma'am, how's your relationship with the President? Nakapag-usap na po kayo? No, I haven't seen him in ages. I'm sure he's not happy about what's happening. I'm certainly miserable about these developments. Sinasabi niyo yung plano ng gobyerno, pinlano ito, politically motivated. You think PBBM allowed this po? Of course! Ako na sasagot, Senator Amy. Hindi na po tinatanong yan. Lahat po ng mga kilos ng mga pulis at mga kawani ng gobyerno, may basbas ng presidente yan. Para din tanga itong reporter na journalist na ito eh. Hindi ko alam, inako ni SOJ Boying Remulla na siya nagutos. Ngayon hindi ko alam kasi sa isang banda, masasabing alter ego ang bawat membro ng kabinete. Sa ibang banda naman, kusang ginawa ni Secretary of Justice. Hindi totoo yun, kusang ginawa. Inako kasi ni Boying Remulla doon po sa hearing ni Senator Amy. And of course, sasabihin ni Senator Amy hindi niya alam. Mahirap po eh. Mahirap po, baka hanapan siya ng ebidensya. Mahirap po yan. Pero alam ni Senator Amy, lahat yan may basbas. May pinaimbestigahan kayo sa Office of the Ombudsman. So, if-furnish nyo sila ng copy ng findings ninyo, ma'am? Yes, definitely. Papadala natin doon. Dahil, as we know, this is only in aid of legislation at may mga legislation na rin kaming naiisip hinggil sa mga usaping ito. Kailangan i-forward na namin sa iba't ibang korte. Itong findings ninyo, official na to, so no more hearings? Hindi ko pa alam. Ang tawag ko nga further findings because I'm not certain that we can close this. There are also allegations that, first of all, several weeks ago, a draft was mooted involving a warrant of arrest of 5 police officers. Eto na, kasunod na po. Pakinggan yung mabuti. Officers including Senator Ronald Bato de la Rosa. Of late, there has been a rumor, once again, that the Vice President will in fact be issued by the ICC a warrant immediately. Ayan. Immediately. So, si BP Sara na ang isusunod. Talagang antindi nitong gobyernong ito. Malasindikato ang mga gawain nito. Kahit po illegal, pero sa isang banda, maganda na rin po itong naisiwalat ni Senator Amy. Dahil hihintayin natin
itatanong kasi ito kay Aling Claire. No? Hintayin natin kung ano isasagot ni Aling Claire dito. Dalawa ang pwede niyang isagot dito. Pwede niyang sabihin, hindi totoo yan. Fake news yan. No? Or, pwede rin niya sabihin, pwede sigurong mangyari yan kasi may kinalaman siguro siya sa EJK. Kaya pwede sigurong maglabas ng warrant of arrest ang ICC. Dalawa lang ang pwede niyang isagot dyan. Di ba? Ayun, pag sinagot niya, fake news yan. Nangyari. O sino ngayon ng fake news? No? Dahil naisiwalat na ni Senator Amy, maaaring hindi mangyari. No? Kasi, kapag nangyari, totoo talaga yung sinasabi ni Senator Amy. Pero sinasabi ni Senator Amy, chismis lang yan. Style po yan diskarte yan Ituloy natin. So, alam natin na si VP Sara ay nandun sa listahan. Yon. Pero alam ko na nasa ibaba siya, no? Doon sa mga pinangalanan. Ngunit, ilang araw nakalipas, may mga report na siya na ang uunahin. Sorry. Where did you get this information, ma'am? Nasusunod si VP Sara na arestuhin? Napakatarantado talaga nitong reporter na to. Hindi ko malaman kung journalist ba yan o ano. Sa tingin mo, sasabihin ni Senator Amy ang source niya, di kinatay yan. Diba? Ulol din Nakakabwisit. Uso naman ang chismis ngayon. Chismis rin po. No credible source, Not yet. A few incredible sources, but nevertheless, we have to pay heed. And let me make it clear, I will oppose that warrant with everything I have. Yun. Foremost, the administration has said time and time again through the President himself that the ICC has no jurisdiction in the Philippines. Therefore, any warrant of arrest by the ICC cannot be enforced in this country for lack of jurisdiction. It is nothing, that warrant from the ICC, but a mere scrap of paper. Walang bale yun. In addition, there's no basis for the Philippine government to cooperate with the Interpol in enforcing an ICC warrant. The mere fact that the void warrant is transmitted through Interpol does not make it less void, does not make it valid. At ikatlo, as the hearings have established, the circumstances surrounding the investigations of the ICC in this country, the incidents leading to the issuance of these ICC warrants, and the enforcement of such warrants are politically motivated and really are in violation of Article 3 of the Constitution of the Interpol itself, which prohibits the Interpol from participating in any intervention or activity of a political character. Alright, sabi niya kanina, chismis lang yan. Siyempre, sasabihin ni Senator Amy yun, chismis lang. Kasi, galing lang yan sa reliable source. Sa mapagkakatiwalaang source, no? So, hindi talaga confirm yan. Pero, pag sinabi mong mapagkakatiwalaan, ibig sabihin, naniniwala ka sa source mo. At kaya mo isiniwalat yan dahil naniniwala ka sa source mo. Pero syempre, sinabi lang ni Senator Amy na chismis lang yan, no? Eto, marami pong nanghusga kay Senator Amy nung mga nakaraang buwan, nakaraang araw, no? Pero sino ngayon ang nagiging katulong ni VP Sara? Si Senator Amy. Eto kung sakaling mangyari yan, naaarestuhin na si VP Sara, gagawin niya ang lahat para pigilan ito. Kung hindi niya nagawa ito kay Tatay Digong, sabi niya, lahat ng paraan ng legal at lahat ng kakayanan niya bilang senador, gagawin niya para mahadlangan ito, ang pag-aresto kay VP Sara. Meron ba bang ibang senador maliban kay Senator Bongo, Senator Robin, Senator Bato, nakakampi ni VP Sara
Wala eh. Sila na lang eh. No? At si Senator Amy na lang. Kaya ako hindi ko agad hinusgahan si Senator Amy. Excuse po. At saka kung maiisip nyo, si si BP Sara in-impeach na at yung bola ngayon nasa Senado. Ginagawan ngayon ng paraan ni BBM para manalo yung mga kandidato niya para tuluyang ma-impeach si BP Sara. At the same time, may iba pang plano na ICC aarestuhin si BP Sara. So talagang ang ginagawa nila is to eliminate the Dutertes. Pero nagkamali sila kay Tatay Digong. Dapat hindi nila pinaaresto dahil wala na si Tatay Digong eh. Naging presidente na siya, hindi na siya pwedeng tumakbo uli bilang presidente. Isang beses lang ang termino, di ba? At saka pa-retire na. Matanda na si Tatay Digong. Wala sila na pala eh. Wala talaga. Ang tanging kalaban talaga nila ay si BP Sara. No? Para sa 2028. Si BP Sara talaga ang kalaban nila. Yun talaga ang pinoproblema nila. Dahil nangunguna lagi sa survey. Hindi si Tatay Digong eh. Kaya alam ko, wala silang napala dyan. Kay Tatay Digong. Yung problema nila, andyan pa rin. Dahil nandyan pa rin si BP Sara. Doon, nagkamali siguro sila. At yung kanilang impeachment kay BP Sara, malamang, hindi titimbang, hindi magwawagi. Dahil gawa-gawa lang lahat ng impeachment complaint nila. Mukhang hindi magwawagi, kaya umisip sila ng ibang paraan. Eto, ICC ulit. Kahit garapala na yung illegal na hakbang, illegal sa ligang batas, gagawin nila. Pero napakaganda ng pagsisiwalat ni Senator Amy Marcos dahil nasiwalat na niya yan, at pag nangyari yan, ibig sabihin, kumbaga may umingay, no? Oy, yan, lalabas si Trillanes, at saka yung si Conti, no? Magsasalita na malapit na, magre-release na ng warrant of arrest para kay BP Sara. Ganyan yung una, di ba? So, kapag may umingay na ganyan, ibig sabihin, totoo nga yung sinabi ni Senator Amy. So, ang pinalanalangin ko na lang, na kung sakaling lumabas nga ang warrant of arrest para kay BP Sara, sana yung militar makapag-isip-isip naman kayo. Sana, no? Sana protektahan nila si BP Sara. Sila lang ang pwede talagang pumigil para maaresto o makidnap o manakaw si BP Sara at dalhin sa dahig. Yun lang ang naiisip ko. Sana meron silang gawin. Saka ang militar nakalagay sa batas na poprotektahan nila, lalong-lalo na ang itong dating presidente, hindi nga nila naprotektahan. Ang presidente at ang vice-presidente dapat protektahan nila. Nasa batas po yan. Kaya lang, di natin alam kung anong mangyayari. Matagal nang maraming naghihintay sa militar, sa aksyon ng militar. Kaya lang, parang wala, parang malabo. So, yun na lang ang nakikita ko. Pero gagawin daw ang lahat ni Senator Amy sa kakayahan ng isang senador na pwede niyang magawa ay gagawin niya para pigilan ito. Yan po ang malungkot na nababalitaan natin. Si BP Sara naman ang aarestuhin at isusunod sa dahig. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo. Bye-bye.
See you next time.